May bata na naman pong aksidenteng natuhog katulad ng naikwento na namin sa inyo dati. Once and for all, ano ba ang mga dapat gawin para hindi na ito maulit? Sa mga magulang na OFW, paano kung sa gitna ng pagtatrabaho nyo abroad, nabalitaan nyong ang inyong anak sa Pilipinas? Ganito na pala ang sinapit. Huwag kang matutulog, be. Tinan mo namumudla, oh. Hindi pwede hilahin yan. Diyos ko, dito siya makahinga. Ano dapat? Ang batang lalaking ito sa video na anak ng OFW, halos hindi na makapagsalita. Ang kanya kasing katawan natuhog sa bakal na nakausli sa bakod. Nagsisigaw lang ako. Hindi ko alam kung ano yung gagawin ko sa kanya. Awang-awa po ako sa kalagayan niya. Halos ayaw ko siyang tingnan. Hanggang ang mga rescuer, pinukpok na ang hollow blocks kung saan nakadikit ang bakal na tumuhog sa bata. Ba't nangihina? Ito ba inak yan? Oo. Galing mo na yung bato na yan. Sunod nilang pinuto lang nakausling bakal gamit ang grinder. Yung una, dinaril. Sininsil, pinalabas yung bakal. Ginray niya yung bakal. Kasi hindi pwedeng bunutin kasi bubulwak ang dugo Ginagrinder ko yung bakal sa katawan ng bata. Hindi na ako nagdalawang isip dahil tingnan wala kang kabuhay-buhay. Putlang-putla na talaga, alos wala nang kadugo-dugo Kaya minsan pag tinamaan ko yung bakal, maaray siya. Aray kanya, sakit. Ang naaksidenteng bata, ang 10 taong gulang na si Kiel, panganay ng OFW sa Qatar at solo parent na si Faye. May nag-message yung dating taga-alaga ni Kiel, yung anak mo nahulog sa bakal. Nung nakita ko yun, nag-blackout ganun. Tapos yun, parang nahimatay ata ako nun, hindi ko na alam. Nahimismasan ako, tapos tawag lang ako ng tawag dito sa Pilipinas kasi hindi ko talaga sila makontak. Kwento ng lola ni Kiel na si Neng na tumatayong guardian din ng bata habang nasa Qatar ang ina. Tanghali nung umalis ang kanyang apo kasama ang dalawa nitong pinsan na sina Bam at Jancis. Naghahanda ako ng tanghalian. Ngayon po si Kiel, nandito lang po sa tabi ko. Bigla pong lumabas. May sinoli po ako sa tita namin. Sumama po siya. Nung pauwi na ang magpipinsan, may nadaanan silang puno. May nakita po siyang makopa. Sabi po niya, gusto ko niya, papasulubong ko kay Mami Neng dahil favorite niya yan. Hanggang sa inakyat na nga ni Kiel ang puno. Pero sa kalagitnaan ng kanyang pamimitas, ang sanga ng puno nabali. Kaya nahulog si Kiel, sabay natusok sa bakod na may nakausling bakal. Pedro, kausapin mo! Humingi po siya ng tulong, tapos po bigla po kami bumaba. Umiyak na po kami nun. Nagsisigaw na po kami ng tulong. Napakasakit po kasi po na-trauma po kaming dalawa na baka po mamatay siya. Ang dalawang bakal na may kasama pang kinakalawang na alambre tumagos mula sa likod ni Kiel hanggang sa kanyang tiyan. Hirap na hirap siyang nakasakit. Huwag mo lang masyadong pagalawin. Huwag kang matutulog, be. Tinan mo namumudla, oh. Hindi pwede hilahin yan. Diyos ko, dito siya makahinga. Ano dapat? Hindi ko na po alam ang gagawin ko nun. Parang wawala na po ako sa sarili. Parang mamamatay na rin ako. Nakatusok pa daw po kasi tumawag sa akin na hindi pa daw natatanggal yung bakal. Wala daw pang putol. Una nilang sininsil ang hollow block sa bakod. Galing mo na yung bato na yan. Yan. Tatanggal na ano na. Ito, kukuhin mo lang palabas yan. Yan. At saka grinder ang bakal na nakatusok kay Kiel. Bata, nalayan ka naman yan, mahulog. Kapatanggal yung bakal
Oras ang kanilang kalaban. Lalo't nung mga sandaling yon, 2 oras nang nakatusok sa bakal ang bata. Matapos ang halos 3 oras, sa wakas, naputol din ang bakal. Si Kiel, dali-daling isinugod sa ospital habang nakatusok pa ang bakal sa kanyang katawan. Sabi ko sa kanya, huwag kang matutulog. Sabi niya, hirap na ako, ma. Sabi niya, nahirapan na akong huminga. Sabi niya, napakasakit na makita mong nakaganon na parang lechon ang apo mo. Nung mga sandaling yon, sa Qatar, si Faye sa dasal na lang kumakapit. Lutang na po ako noon, hindi ko na alam yung gagawin ko. Pinutog sa pader yung sa ulo ko dahil hindi ko na po alam yung nangyayari. Agad siyang nagpaalam sa kanyang amo na umuwi ng Pilipinas. Basta mabuhay siya kahit nasa bed na lang, ganun yung mga pinapanalangin ko noon. Marami nagsing sabi-sabi na hindi daw kaya, 50-50 na, hindi na mabubuhay. Nung nasa airplane ako, hindi ko na talaga alam kung paano ako nakasakay. Nung time na na-aksidente siya, gabi doon sa Qatar, nag-flight na ako, 1 a.m. na kinabukasan nandito na ako. Matapos ang 2 oras na operasyon, ang bakal na nakatuhog sa katawan ni Kiel, tuluyan ng natanggal. Delikado ito kasi pwede siya magkaroon ng blood loss. Dun sa tagusan na bakal, sa daming dugong ilalabas, pwedeng ikamatay ng pasyente yan. Lalo na kung natanggal bigla. So, napakaswerte niya kasi hindi tinamaan yung vertebral column o yung spinal cord natin. Kasi kung yun ang tinamaan, malamang hindi makakalakad tong bata. Sa atay talaga ang pinakamalaking damage. Almost 50% yung tinamaan. O yung abdominal aorta na siya nakakonect sa puso natin. Nalakpasan niya yon. Nagkataon na bata ito, so medyo may healing pa, no? Flexible pa ang katawan. Gayunman, dahil sa mga natamaan nitong internal organs ni Kiel, kinailangan niya munang manatili sa ICU ng ospital. Nung nakita ko siya, parang hindi siya kasi namaganang iba yung itsura niya, namamaga yung mga kamay. Parang lumaki siya, lumobo yung katawan niya. Mga 2 araw, pinapasok na ako sa ICU kasi ayaw ako papasukin kasi nga daw, iyak ako ng iyak. Naisip ko din yun, sana na di na lang ako umalis. Siguro hindi nangyari, ganun. Yun po. Ang aksidente kay Kiel nangyari Mayo nitong nakaraang taon. Naputol po yung sanga. Tapos po, nalaglag na po ako ng patalikod. Nawalan po ako ng malay konti niyan. Tapos po, nagising na lang po ako, nakatusok. Nilagyan lang po akong unan, hawak-hawak yung ulo ko. Sobrang sakit po ng tiyan ko yun. Huwag daw po akong matulog. Ayun po, hindi naman po ako natulog. Ayun po, mabat naman ako sa hospital. Ito po yung tiyan niya after po na nakarecover na siya. Meron pong 4 na hose para sa drain na didetect nila kung nag-leak yung bituka niya, dumudugo yung mga organs niya sa loob. Tapos ito naman po yung sa likod. Diyan po siya natusok, tas tumagos sa harap. Ngayon, maayos-ayos na siyang nakakapaglakad at nakakakain. Nakaka-recover na po siya. Takot na siya sa pag-akyat-akyat. Kaya labis na ipinagpapasalamat ni Kiel ang ikalawa niyang buhay. Sorry po. Makulit po kasi ako. Salamat po kasi po. Natulungan nila ako para mabuhay ulit ako. Para maging paalala sa kanyang nalagpasang malaking pagsubok, ang bakal na tumusok kay Kiel, itinabi nila. Tinabi na lang po namin para maalala namin yung hirap na pinagdaanan namin, ma-survive lang yung anak ko. Isa, 2 dangkal, tapos yung isa 3. Ang maikakaso po dyan ay kasong sibil. Wala po tayong batas na nagpaparusa dyan at kailangan ikulong yung may-ari ng bakura. Ang pwede lamang pong magawa nung na-injured ay maghabol ng danyos perwisyo. Hindi mo dapat mapahintulutan yung mga tao o bata na makapasok dun sa construction site dahil nga peligro. Yung mga ganyang klase ng aksidente hindi maiwasan. Pag sa construction kasi, pinabebend ko muna yan, pinababaloktot
ko muna yan para safety dun sa mga tao. Si Faye, hindi na rin bumalik sa abroad. Yung na-trauma na po, napakahirap na yung nasa ibang bansa ka, na may ganun pagising mo, may ganun na palang nangyari. Namiss ko po, hindi na po ako akit sa puno, tapos po hindi na po ako may maging makulit. Maraming salamat kanila sa mga nagawa nila sa akin. Ilang katulad na aksidente na ang amin pong naitampok dito sa ating programa. Huwag kang matutulog, be. Tinan mo, namumutla, oh. Sana ito na ang panghuli. Tignan ang inyong mga bahay at bakuran. Maaari hubang gawin itong mas ligtas para sa mga bata. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.